Jesus at walang makapagsasabi si Jesus ang Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, maging alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ayun, hanggang doon pa lang po ako, kuya. Sige, okay lang. So, bukas, ano bang bukas? Wednesday, no? Ayan, so yung iba naman sila Daddy and sila Tito Bong na bukas. Sila naman Sige po, so good afternoon and welcome po sa ating Bible study. By the way, announce ko lang po few mga announcements lang. Baka po sa Friday wala po muna tayong Bible study. Pero titingnan ko pa, gusto ko talaga magkaroon ng Bible study. Pero sa Friday kasi, pupunta po kami sa Manila. So, attend kami ng concert hindi man siya concert, pero parang worship and prayer night ng Sovereign Grace Music. So, yung Sovereign Grace Music po is reformed na, tawag dyan, reform, parang galing sila sa isang simbahan na reformed. And yun po yung mga kinakanta po natin. Ilan po sa mga kinakanta natin, kinakanta din po nila. So pupunta sila dito sa Philippines. So yun, ginrab lang namin yung opportunity na makasama din to have fellowship with other believers. So although gabi pa naman yun, pero inisip pa namin kung titingnan namin kung ano yung magiging sitwasyon. Pero stay tuned lang po sa announcement. And then, another announcement po is, by the way, dahil po dyan, yung Bible study po ng mga tatay at nanay, move po muna natin sa Thursday. Kasi sayang naman di kayo makapag-BS, no? And then, also, we are excited, no, to have our second anniversary. Sa March 31 po, iyan. So, nung una, napag-desisyonan na morning. Pero, para medyo may time naman tayo to have fellowship. So, gagawin na lang po natin na hapon, 3 p.m. hanggang 7 p.m. So, pareho pa rin nung celebration natin nung kapanganakan ng ating Panginoon nung December na inano natin nung December. So, ganun lang din, 3 p.m. to 7 p.m. So, ano ba i-prepare natin? Yun lang, magdala lang tayo ng mga, alam nyo yun, parang pang dinner lang, and then kain tayo, salo-salo tayo. So, yun lang naman. And then, ayun, pag-aralan nyo po yung mga napag-aralan natin kasi meron din po tayong ulit Bible Quiz Bee. So, about lang naman sa mga napag-aralan natin from Matthew, Luke, at saka John. So, tapos meron din pong iilan na mga questions patungkol sa mga topic natin sa Sunday, maybe about the Holy Spirit, about the church, yung mga ganun po ba, no? So, basically, mag-aral lang talaga kayo ng salita ng Panginoon. So, March 31 po yan, linggo, 3 p.m. hanggang 7 p.m. So, yun, dinner together po tayo niyan. So, yun lang naman para at least makapaghanda-handa po tayo and maset din natin yung mga schedule natin. So, wag niyo pong kalimutan, March 31. Okay. So, I guess that's it. Tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, magpapatuloy po tayo. Teka lang. Asan na yun? Share ko lang po yung verse, no? Ayan. Okay. So, ayan po, by the way, bago tayo magsimula again,
Ayun lang, paalala ko lang po kasi kanina habang nagbubulay-bulay po ako. So gano'n talaga no, may mga lagi po talagang may mga moments na gano'n. Nagbubulay-bulay, nag-iisip-isip, and iniisip ano bang plano ni Lord, hindi lang sa buhay ko, but sa iglesia din dito sa Kabkaben. Yun ba, lagi ko din po talaga yan pinagpipray kay Lord. Ano bang gagawin namin? Ganito na lang ba kami lagi? Alam niyo, parang ganun ba? So, syempre, ayun, isa po sa mga considerations ko is, naghahanda na rin po ako na mag-share ng gospel for next month sa April. So, sinasabi ko po to para ma-encourage din kayo na i-ano nyo din po yung mga sarili nyo sa, alam nyo yon sa salita ng Panginoon, pananalangin, at paghahanda na sana mapuno din kayo ng, alam nyo yun yung pag-ibig, maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na maunawaan natin na ito din ay dapat nating ihayag, no? Marami pa pong ibang tao na hindi pa nakakarinig ng magandang balita. So, yun ang prayer ko din na magkaroon na tayo ng, alam niyo yun yung changing of minds talaga, renewing of minds. Kaya nga po makita niyo po sa announcement natin, a year of reformation, no. Kumbaga, yun naman talaga lagi nating ginagawa, reformation. Kumbaga, pagsasaayon sa kung ano man ang ayon sa kalooban at salita ng Panginoon. So, ayun po, habang nagbubulay-bulay ako kanina, one of the thing na inimpress sa akin, pag sinabi ko kasi ito, baka maging charismatic. I mean, inano sa akin ng Holy Spirit. I believe that's the Holy Spirit na, yun nga, yung gumagabay, no? One thing na remind sa akin is yun nga, yung church, yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya kung mapapansin niyo po, may sinend po ako na message doon sa GC natin. Yung po mga sinesend ko na po yun, hindi po yun random. Mula po talaga yun sa puso. Kumbaga, ano talaga yun, may pag-aano talaga yun, no? May pinaghuhugutan po lahat ng iyon. So yun po, I was reminded of the church and love for one another, yung pagiging isa natin sa katawan. 'Di ba? Meron po tayong memory verse na 1 Corinthians 12:13, 'di ba? Tayong lahat ay pinainom, no, sa isang espiritu. Tayong lahat ay pinautismuhan tungo sa isang katawan. So lagi niyo po yung tandaan. So kapag sinabi po nating tayo ay nasa iisang katawan, ibig sabihin, imagine niyo po yung katawan niyo. Ayan, for example, nakita ko may iba sa atin kumakain. Kung hindi kumikilos ang kamay, we cannot eat. You see? 'Di ba? Kung hindi kikilos ang kamay, hindi tayo kakain. Kung hindi hahakbang ang paa, hindi tayo makakalakad. You see? Naintindihan niyo po 'yon? Kung hindi didilat ang mata, hindi tayo makakita. So, ano po yung pinapakita doon? Ibig sabihin ng tayo ay nasa isang katawan, dapat nakikita sa atin o pinapamuhay natin yung pagtutulungan, no? Yung pakikipag-ano talaga, yung pag-ibig talaga sa bawat isa. And biblically speaking, ang pamamaraan upang maipakita po natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid, yung mga kapatid natin na kasama natin sa iisang katawan, is yung pagsunod talaga sa kalooban ng Diyos. Wala na po talagang ibang pamamaraan, obedience lang po talaga sa Panginoon. You know what? Ang ating pagsunod sa Panginoon ay makakatulong talaga, no, sa bawat isa. And the same way, ang ating pagsuway sa Panginoon ay hindi din talaga makakatulong sa bawat isa. So, wag niyo pong isipin na yung epekto ng kasalanan niyo ay sa inyo lang sarili. Hindi po. Naapektuhan din po talaga yung katawan. Naapektuhan yung bawat isa. Pwedeng makaapekto in a sense na mastumble yung isa, matisod yung isa, tapos gagawa na rin ng kasalanan kasi isipin niya, ay si mami nga ganito, or si ate nga ganito so ako din, di ba? Pwede po yan mangyari. Or pwede din po yan makapagbigay ng sakit sa puso or sakit sa pag-iisip, no?
Mga ganung bagay ba? Isipin niyo po 'yon. Tsaka ito lang, no, tanong ko lang po sa inyo. Lahat po tayo ay merong mga phones. Again, nandito na lang po tayo sa phones, no? Yung pananalangin, tayo po ba ay nakapagpanalangin para sa bawat isa? No, yung panalangin talaga na panalangin na inaano talaga natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung prayer lang na nakagawian na, hindi yung prayer na nakasanayan na, hindi yung prayer na paulit-ulit na lang na sinasabi na wala namang halaga. So, sana po matuto tayong manalangin ng totoo, manalangin na naayon talaga sa salita, manalangin na may pag-ibig na nagmumula talaga sa Diyos. Hindi yung panalangin lang na, Lord, pag-pray ko po yung pamilya ni ikaw na po bahala sa kanila. Hindi po ganun ang pananalangin, no? But it takes love to pray for the other person. It takes love, no? Kailangan talaga ng pag-ibig. You cannot say a prayer if you not love, no? Pero by the way, no, love na as in brotherly and sisterly love, no? Hindi nahaluan ng bahid ng kahit na anumang ibang intensyon, no? So yun lang. So we are part of one body. So let's help one another. Let's love one another. Sabi nga ng Panginoong Jesus, yun, yung sinabi ko pong verse. Ewan ko lang po kung binabasa nyo ba or binibigyan nyo ba ng halaga yung mga sinesend ko po doon. But anyway, makinig po ang may pandinig, magbasa ang may may mata. Okay? Sabi po doon, no, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. This is a commandment of God. Hindi to dapat natin nineneglect talaga, no? Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. That's a very clear sign na tayo po ay iisa, na tayo po ay mga alagad ng Panginoon, na tayo po ay magkakapatid, is that we love one another. Again, paano? Magyayakapan ba tayong lahat? Hindi, no? Hindi. But we obey the Lord. That's it. 1 John 5. Ito, mga tatay nanay, Bible study nyo ito, natatandaan nyo po ba? 1 John 5. Anong sabi? Ang pag-ibig sa ama ay ang pag-ibig sa anak. At ang pag-ibig sa mga anak ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. You see? Mag-iikot-ikot lang po doon. Ang pag-ibig sa ama ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Ang pag-ibig sa ama ay ang pag-ibig sa kanyang kautusan at pag-ibig sa kanyang mga anak. Ang pag-ibig sa kanyang mga anak ay pag-ibig sa ama. You see? Paikot-ikot lang po yan. It will always return to love for God and sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang kautusan. Okay? So, sabi nga, natatanda ko, ito sinabi ata ni Kuya, ultimo yung pag-aaral mo ng salita at pagsunod mo sa salita, yan ay pagpapakita na minamahal mo yung mga kapatid mo. No? Once nagiging makasarili ka, ayoko, tinatamad ako mag-aral, tinatamad ako manalangin, or mas gusto ko kausap yung kachat ko, mas gusto ko yung pinapanood ko sa Facebook, mas gusto ko yung sa YouTube, sa Netflix, or sa kung ano pa man, no? Yan ay pagiging makasarili. No? Hindi po yan tanda ng alagad ng Panginoon. So, sana po nakakarinig po kayo niyan at sana po bigyan niyo po ng halaga yan. Okay? So, sa napakahabang introduction, tayo po ay magsisimula na. Alright, basahin po muna natin muli. Napapansin ko lang po, no? Napapansin niyo din po ba? Sa Sunday, no, yung introduction natin mahaba, no? Yung review, nire-review ko po kasi talaga, no? And napapansin ko umabot ako ng 30 minutes sa review. Pero those are important reviews naman. Anyway, so again, patuloy po tayo. Verse 26, no? Siguro hanggang tayo. Tingnan natin yung 27 hanggang 32.
basahin natin yung 26 hanggang 32. Sige po, basahin natin. Jamie, pakibasa. Lucas chapter 2 verse 26 to 32. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang maghayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay gabayan mo at turuan mo. Naway ang karunungan at kaunawaan na nagmumula sa iyo ang siyang mabatid ng bawat isa. Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na iyong ipinagkaloob, ipahayag mo po sa amin ang katotohanan, Panginoon. At salamat dahil ito ay patuloy na magtuturo at magsasanay sa amin. At kung kami man ay may mga maling ginagawa, ito'y magsasaway at magtutuwid sa amin. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng iyong anak ay mamumuhay na naayon sa iyong kautusan, dahil iyon ang aming kagalakan at ayon sa iyong kalooban para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, sa kaloob mo na oras upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balikan natin yung verse 26 kasi mamaya napaka-importante ito, no, sa sinabi din ni Simeon. Okay, again, ipinahayag po sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya makikita ang kamatayan hanggang sa makita niya ang Kristo ng Panginoon. So makikita niyo dito yung grace ng Panginoon, no? And ano talaga, kasi pinag-aralan ko na po ito si Simeon tsaka si Ana. Bukas or sa Thursday, mapag-usapan natin si Ana. Pareho po sila, may similarities po sa kanilang dalawa. Okay, siguro sino ang nag-aral na? Anong similarities nilang dalawa? Ni Simeon at ni Ana. Pareho silang ano? Pareho silang? Tunay na mananampalataya. Yes. Yes, pareho silang mga mananampalataya. Meron specific po na word na nagde-describe sa kanila. Pareho silang naghihintay. Pareho po silang naghihintay sa kaaliwan ng Israel. Pareho po sila. Similarities nilang dalawa kung binasa nyo na po. Kung pinag-aralan nyo na po. Pareho silang naghihintay. And meron akong na-share sa inyo, ewan ko lang kung natandaan nyo po, mga awit, no? Chapter 130. Very related po talaga doon sa paghihintay. Kasi dito po, makikita nila ang Kristo eh. Ito si Simeon, makikita niya ang Kristo bago siya mamatay. No? Siya ay naghihintay at makikita niya ang Kristo. The same way with Ana, siya ay naghihintay at makikita niya rin ang Kristo. So meron pong sinabi sa Psalms, I think basahin lang natin ng mabilisan lang, mga awit 130. Sabi dito, ito 8 verses lang po. Basahin ko po para sa inyo. Awit ng pag-akyat mula sa kalaliman, O Panginoon, ako'y sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga
ano yun? Karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit, kumbaga sinasabi po doon parang kung i-ano talaga yung justice ni God, wala talagang makakatagal, no? But dito, verse 4, ngunit sa iyo'y may kapatawaran. You see, grace. Upang ikaw ay katakutan. Dapat po mga kapatid, yung kapatawaran ng Panginoon ay magdudulot sa atin ng pagkatakot sa Kanya. Hindi po nagdudulot ito ng lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Again, remember, sabi dito, sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Hindi po para maging abusado tayo. Okay? Kung sino man ang nagsasabi na Lord, ako'y nagkakasala pero salamat sa iyong kapatawaran pero walang takot sa kasalanan, walang takot sa Kanya, mali po yung pusong ganon. Okay? Ang kapatawaran ng Panginoon ang nagdudulot sa atin upang mas katakutan ng Panginoon. And verse 5, ako'y naghihintay sa Panginoon. Tingnan niyo po yung salita. Ako'y naghihintay sa Panginoon. Naghihintay ang aking kaluluwa at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa. Higit pa kaysa bantay sa umaga. Tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Sino dito yung mga pag may alam na may package na darating or kapag may, ano pa ba, darating yung, ano ba yung mga bagay na excited kayo? 'Di ba? 'Di ba? Sino dito yung mga nakaramdam ng excitement na dahil sa excitement nila, ang aga-aga pa lang gising na. Sino yung mga ganon? Lahat tayo ganon, 'di ba? Pero dito tingnan nyo, ano yung niya, excitement niya, ang Panginoon. Bakit? Sabi niya, no, naghihintay ang aking kaluluwa higit pa kaysa bantay sa umaga. You see? No, ganyan ang puso ng isang naghihintay sa Panginoon. Excited siya kay Lord. Hindi sa basta, no? Verse 7. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. So, ibig sabihin, ang lahat po talaga ng mga naghihintay sa Panginoon na makikita talaga ang pagliligtas. Yun po yung shinare ko po sa inyo nung nakaraan. Makikita niya talaga ang pagliligtas. In which, bakit ko po yung sinasabi? Kasi makikita niyo po dito, si Simeon at si Ana, sila naghihintay sa Panginoon. Nakita talaga nila ang tagapagligtas. Nakita talaga nila ang kaligtasan. Now, ano po yung implication nito para sa atin? Nung nabasa ko po ito, napagtanto ko na, nga no, alam niyo po ba anong sign ng hindi paghihintay kay Lord? Tanungin ko po kayo, ano po ang senyales ng isang tao ay hindi makapaghintay o hindi naghihintay sa Panginoon? May idea kayo? Anong sign ng isang tao ay hindi naghihintay kay Lord? Idea, kahit ano lang, open nyo lang po. Sige. Okay. Ikaw, Dad. Sabi sinabi ko. Yung taong hindi naghihintay, siguro masasabi natin, yung mga taong hindi pinagpahayagan, hindi binuhay. Yes, pwede. Oo. Ibig sabihin, wala silang, kumbaga, Wala lang. Kumbaga, wala silang pakialam doon, kumbaga. Dahil sila Okay. patay. Diba? Opo. Pero alam niyo po ba, pwede rin no sige po si Tito Bong. Naghihintay tayo dahil natutuwa tayo dahil niligtas niya tayo.
sinave niya tayo sa ayun, hindi nakapaghintay, parang ganun. Yung kung hindi ka makapaghintay, ibig sabihin na, hindi yan. Tama nga yung sinabi ni Brother Jess na hindi siya nakatanggap ng kaligtasan sa Diyos. So ang lahat ng nabigyan ng kaligtasan o save ng Diyos, nagagalak at nare-rejoice yung kanyang kasi hinihintay niya yung pagbabalik dahil sinave siya ng Panginoon. At yun nga, makikita nga natin doon sa Isaiah 25:9. Kayo naman. Kayo, si nanay naman. Yung hindi sumasampalataya sa kanya, saka hindi sumusunod. Yun ang hindi naghihintay sa kanya. Yung hindi sumasampalataya. Okay, hindi sumasampalataya, hindi sumusunod. Si Ate Arshan parang nag-hands up. Ano, Ate Arshan? Ang taong hindi naghihintay sa Panginoon ay hindi nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Okay, parang alam ko na nasan ka. Sige, ayusin mo lang dyan natin. Concentrate ka dyan. Habang magbulay-bulay ka. Ha? Parang nasa kuweba no? Anyway, yes po, no? Totoo po yung sinabi nyo. Wala po talagang binuhay na maghihintay sa Panginoon. Pero, meron din pong pagkakataon na yung mga niligtas ng Panginoon, namumuhay sila na parang hindi naghihintay sa Panginoon. Ano yun? Yung sinabi po ni Ate Arshan. Hindi nagbubulay-bulay, hindi sumusunod, nag-e-enjoy or namumuhay sa, kumbaga, may ginagawang kasalanan. Yan po ang isa sa mga senyales ng isang tao ay, kumbaga parang, yes, ligtas siya, pero alam nyo yon, hindi iniisip yung pagbabalik ng Panginoon, iniisip niya yung sarili niya. Yun niya yung hindi pagbubulay ng salita, sabi nga ni Lola, hindi pagsunod. Yung hindi sumusunod sa Panginoon. No? So, be careful on that, kapatid, no? Kung ikaw man ngayon nag-e-enjoy talaga sa kasalanan, isa yan sa senyales na parang hindi mo iniisip na nasa huling araw ka na, hindi mo iniisip na anytime babalik ang Panginoon. Sabi nga 'di ba kanina sa mga awit 130, ang iyong kapatawaran ay nagdudulot sa amin upang ikaw ay mas katakutan. You see? Ang isang tao talaga na naiintindihan niya, sabi nga ninyo, pinagpahayagan. Kapag pinagpahayagan ka, naiintindihan mo ang pagpapatawad ng Panginoon. At ang pagpapatawad ng Panginoon, pag naintindihan natin yan, maintindihan natin yung kabanalan ng Panginoon na magdudulot sa atin na katakutan siya, respetuhin siya, at maging maingat na hindi na bumalik pa or lumakad doon sa gawi ng hindi, sabi nga sa daan ng mga masama. Okay? Hindi na po ganon. But anyway, nakita natin dito, sila naghihintay. Bakit? Sige, Simeon. Ano yung description kay Simeon? Again, ito, na-expound ko po ito kahapon. Sana pinakinggan ninyo at pinanood ninyo. Siya po ay masipag sa kabanalan. Bakit? Hinihintay niya ang Panginoon. Hinihintay niya ang pagliligtas. He is sabi ko nga po kahapon, di ba? Ano talaga yung utak niya, yung isip niya, focus talaga. Kumbaga, sa bawat minuto, bawat paggising niya sa umaga, bawat pagtulog niya, alam niya kung sino ang hinihintay niya. Di ba? At siya ay namumuhay na hindi niya hinahayaan yung sarili niya na matulad sa mundo. But, namuhay siya ng deboto, namuhay siya ng banal, hindi niya hinayaan na mamuhay siya ayon sa sanlibutan. You see, kapag ang isang tao namumuhay pa rin ayon sa sanlibutan, hindi yan naghihintay. Hindi yan naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. So, wag po kayong ganon, kapatid. Okay? Now, balikan natin si 26. Again, makikita niya po ang Kristo. And in verse 27, sa patnubay
ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Okay? Napakagandang salita, no? Again, sabi ko nga po sa inyo kahapon, ito yung talaga yung hangarin ko na sana sa lahat ng pamumuhay, sa lahat ng araw ng pamumuhay ko, patnubayan ako ng Espiritu Santo na may kita nyo dito, dinala talaga siya doon. Hindi po ito nagkataon lang na napadaan siya sa templo. Hindi. But may kita nyo dito yung pagkilos ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo upang maisakatuparan yung pangako ng Panginoon sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakita ang Mesiya, ang tagapagligtas. Now, here comes a situation na siya ay pinatnunubayan ng Espiritu Santo. And again, eto gusto ko pong sabihin sa inyo, let us desire. Mga kapatid, no, anuhin po natin lagi, yung naisin talaga natin na tayo namumuhay na puspos ng Espiritu Santo. Na tayo mamuhay na may pagpapasakop talaga sa Panginoon. And sa NPHP, babasahin natin sa Saturday, ito pinag-aralan ko kanina, Psalms 18 verses 16 hanggang 29. Basahin niyo po doon, no, kung ano niyo, i-advance reading niyo po. Ano talaga, David, no? David, inano niya talaga yung sarili niya. Hindi niya hinayaan na lumakad siya sa kasamaan. Nag-decide talaga siya na piliin ang katuwiran ng katotohanan kaysa sa pagnanasa sa kasinungalingan. In the same way, tayo po, again, yung mga topic natin ng mga Sunday, tayo ay mapupuspos ng Espiritu Santo kung patuloy po nating patuloy po tayong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. You see, siya po, no, patnubay siya ng Espiritu Santo. Bakit? Siya ay masipag sa kabanalan. Ibig sabihin, nagpapasakop talaga sa kung ano man ang kautusan ng Panginoon. Mga awit 1, 2, di ba? Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. No? Ito, uulit-ulitin ko po talaga ito para sa inyo na sana sa bawat minuto na lumilipas sa mga buhay ninyo, maisip nyo talaga na, Lord, ang kautusan mo ang kagalakan ko. Lord, ang iyong kalooban ang nais kong gawin sa buhay ko upang maging maingat tayo lagi sa ating mga ginagawa. No, let us be conscious na po, mga kapatid. Huwag na po tayo yung tulad ng dati na parang parang ganun lang. No? Yung parang yung buhay mo, easy ka lang. Then, 'di ba sa James, yung naano ng agos ng tubig, ng dagat, yung kung papunta dito yung agos, doon ka rin papunta. Pagpabalik dito, hilain ka rin. Yung dapat hindi na po tayo ganun, hindi na tayo madaling na dadala ng kamunduhan, ng mundo. 'Di ba? But ano na po talaga tayo, yung alam niyo yon, yung focus na po talaga tayo, no? So anyway, ito yung nangyari. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Ito, makikita nyo lang po ito sa mga movies, no? Yung coincidence na tinatawag na mga pagkakataon, no? Yun, kasi directed by a director. O sige, pagpasok niya, ikaw pasok din, ha? Pero you see here, makikita niyo po dito yung soberanya na pagkilos ng Panginoon. Nung gagawin na nila Jose at ni sasabihin ko sana Wally, magjo-joke sana ako. Jose at Maria, okay. Nung gagawin na po ni Jose at Maria yung kaugalian, no, sa ilalim ng kautusan, yung pag-present po sa panganay na anak. Doon din po pinatnubayan ng Espiritu Santo si Simeon na pumunta doon sa templo, na pumasok doon sa templo. You see, dito ko po talaga naisip, grabe, no, ganito pala talaga ang buhay ng isang niligtas ng Panginoon. Isang niligtas ng Panginoon na nagpapasakop talaga sa kalooban niya. Alam niyo po anong mangyayari? Lahat ng mangyayari sa buhay mo, ano talaga yan, no? Guided by God through the Holy Spirit. At makikita mo talaga doon na may kumikilos talaga siya sa buhay mo.
No? Ganito ang buhay ng isang mananampalataya. Ang kanyang buhay na ipinamumuhay ay nasa patnubay ng Espiritu. Yan po ang isang mananampalataya. Ito ay nangangailangan ng ating partisipasyon. Yes, ang pagpapasakop po sa Panginoon, kailangan po ng active obedience, active decision. Pag sinabi nating active obedience or active decision, ibig sabihin, desisyon talaga natin na gawin. Hindi po gaya ng puso na passive siya, tumitibok yan, kahit hindi mo kontrolin, tumitibok yan. Ito pong pagpapasakop natin, hindi parang ganon. Ang pagpapasakop natin, desisyon na gagawin. Kaya po sa mga nananalangin, Lord, ano bang pinapanalangin nyo? Na Lord, sana masunod na kita. Yes, that's a good prayer. That's a good prayer. Pero wag mo pong isipin na hihintayin mo na lang na Lord, ano na nangyari? Hindi pa ako sumusunod sa iyo. Kilos na Lord, ano ba? Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang pagpapasakop. Yes, you pray to God, nabigyan ka niya ng puso, pero don't make no mistake, you have to decide na magpasakop sa kanya. Okay? Okay? Kagaya ng sabi ko po kahapon, synergistic yan. Pag sinabi natin, again, sana po malinaw na po sa inyo yung word na synergistic. Pag sinabi natin synergistic, yung may dalawang kampo nagtutulungan. Synergistic ang po ang tawag dyan. Monergistic, ibig sabihin isang kampo lang ang gumagawa. Okay? Synergistic is between tayo at ang Panginoon, we cooperate with God. Yun po ang tinutukoy natin dito. Pero wag po kayong magkakamali. Nauna po yung monergistic work ni God. Kasi nga po kung hindi tayo binuhay at binigyan ng bagong puso ng Panginoon, hindi tayo magkikipag-cooperate sa Panginoon. You see? So even yung pag-obey natin, pagpapasakop natin sa Panginoon, galing po yan sa pagkilos ng Panginoon. Sana malinaw na po yan sa inyo. Kaya po, ang sinasabi ko po mga kapatid, kayo ay niligtas na. Kayo ay binuhay ng muli. Kaya magagawa nyo talaga na magpasakop sa Panginoon. Magagawa natin na iwanan na yung mga dating inibig natin na ayon sa ating dating pamumuhay at dating tayo. Kasi binuhay na tayo ng Panginoon. You see, ito, Bible study ko kahapon sa mga lalaki. Meron po akong binabible study ng mga guys. And then sabi ko sa kanila, yung Ordo Solutus na nabanggit po ni Kuya. Okay, Ordo Solutus, ano po yan? Ibig sabihin yan, golden chain. Okay, golden chain. Hindi po golden rule, but golden chain. Ibig sabihin, pag chain, ano ba yung chain? Sunod-sunod or magkakasunod, di ba? Chain, sunod-sunod. Pag golden chain, ibig sabihin po nun, lahat ng yon mangyayari. Sunod-sunod yun. Ano ba yung Ordo Solutus sa atin? Alam niyo po ba yung Ordo Solutus? Saan natin makita yon? Anong verse nga yun? Yung, hanapin ko po muna ha. Yung for those he foreknew, he predestined. Alam niyo po yung verse na yun? For those he foreknew. Basahin ko po sa inyo ha. Para makita nyo talaga kung sino kayo. Kasi baka nga po na ano lang tayo no na ilad gihapon no sa demonyo no or nalilin lang pa rin or na ano pa rin sa sarili. Ito po, ito tayo mga kapatid. Romans 8:29. Pang 11 siguro to. Romans 11:29. Okay? 'Di ba Romans 8:9? Oh, meron din Romans 8:29. Ano ba ang sabi doon? 28 pala. Ay, Romans 8. Ano ba tinanong ko? Romans 8:29. Okay. Ito yung Ordo Solutus. Pag sinabi natin Ordo Solutus, golden chain, mangyayari to lahat sa buhay ng niligtas. Ano yon? Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa, foreknew. Okay? Foreknew yan. Nung mga nakilala niya nung una pa, una yan sa golden chain. Una, foreknew, nakilala ka ng una pa ng Panginoon. Ay itinalaga naman niya, predestined, itinalaga. Ang kanyang mga nakilala na, itinalaga niya. Sunod yan na step. At ano sunod? Na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ibig sabihin, yung mga
Ito kapatid, kung niligtas ka ng Panginoon, ito ka. Nakilala ka na niya nung una pa. At ikaw ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. So you see, pag sinabi nating predestination, ibig sabihin, ito na yung mangyayari sa'yo. You see, ano mangyayari sa'yo? Magiging katulad ka sa larawan ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin, gaya nga ng sinasabi ko sa Sunday, yung pamumuhay natin magiging katulad ng unang bunga. Naintindihan niyo po yun? Kasi yun yung unang bunga eh. Yun yung representative ng kung ano yung whole batch, kung ano yung buong lahat ng mga bunga. Yun ang purpose ng unang bunga, na makita natin ano bang kalidad ng lahat ng bunga. You see? Kung si Jesus ang unang bunga, kung anong ito ulit-ulit ko talaga itong sinasabi, kung anong ipinamuhay ng unang bunga, yun din ang kalidad ng mga susunod na bunga. And if we claim that we are one, kung isa tayo doon sa mga bunga, then yung kalidad ng pamumuhay natin ang makikita kung ano yung kalidad ng pamumuhay ng unang bunga, which is Jesus Christ. And sa iglesia, yung ipinanganak ng iglesia, sino yung mga unang bunga doon? The 12 disciples kasama yung 100, basta 120 sila lahat. Anong ipinamuhay nila? Again, sinabi ko na po yan last Sunday. Hindi nila ginugol ang buhay nila, oras nila sa mga bagay sa mundo. But you see, kahit binugbog na sila, pinapatay. Hindi po to sa kanilang mga ginawa, okay? Pero makita natin na yun ang kalidad ng kanilang ipinamuhay. So tayo din na susunod na bunga sa iglesia, ganun din ang makita sa buhay natin. And very clear. Maging katulad sa larawan ng kanyang anak. But anyway, pangalawa yun sa step. Nakilala ng una pa, foreknew, itinalaga, predestined, and anong sunod? Upang siya'y maging panganay. So you see, panganay sa maraming mga kapatid, but we will not focus on that. 30. At yaong mga itinalaga, ito na, pupunta na tayo sa third step. Foreknew, predestined, itinalaga, anong sunod daw? Kanya namang tinawag. Yung pangatlo sa chain is tatawagin. Okay? Tatawagin. At ang mga tinawag niya, ito na yung pang-apat, ay itinuring niyang ganap. Ano yung itinuring na ganap? Justified. Ano yung justification? Ibig sabihin, cleared ka na sa lahat ng mga penalty ng kasalanan mo. And kailan tayo naging inaring ganap? 'Di ba? Sa pamagitan ni Jesus, sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Naintindihan niyo po 'yon? That's the pang-apat. Tinuring na ganap. At ano yung last sa Ordo Salutis? At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang last? Glorification. Niluwalhati. Ano yung glorification? Ano yung glorification? Ibig sabihin, iluluwalhati na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, yung itong katawan natin na may pagkasira at may kasalanan, ay mababago na sa katawang walang pagkasira at wala ng kasalanan. Eternal beings or eternal bodies na ang magkakaroon tayo. So ano pong pinapakita ko po sa bawat isa? That's the golden chain. Ordo Salutis. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw ay nakilala na ng una pa ng Panginoon, ang ending mo talaga, siguradong ending mo, luluwalhatiin ka ng Panginoon. Glorification. So ibig sabihin, ang isang tunay na binuhay ng Panginoon, mamumuhay talaga yan ng may pagpapasakop sa Panginoon. Hinding pwede na hindi magkaganon ang buhay natin. Kasi bakit? Yun ay ang sinabi ng Panginoon na lahat ng aking nakilala nung una pa, aking itinalaga. At yung mga aking itinalaga, tinawag ko. Yung mga tinawag ko, inari kong ganap. Yung mga inari kong ganap, luluwalhatian ko din naman sila. You see, that's the Ordo Salutis. Magiging kompleto talaga yan. Okay? So kung babalik po tayo, ba tayo umabot doon, no? Kung babalik po tayo, no? Again, yes, kasi nga po,
ang pinag-uusapan natin dito, yung pamumuhay ni Simeon, makikita nyo talaga yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Napakaganda, no? Yung tipong pupunta ka lang ng pier, pinatnubayan ka pala ng Espiritu Santo kasi kakausapin mo dun yung isa niya pang iniligtas. Yung ganong buhay ba? Hindi yung pupunta ka ng pier kasi may makikipagkita ka sa kadiliman, no? Naintindihan niyo po yun? Naintindihan niyo po yun? Yung ganong klase ng buhay. Do you desire that, mga kapatid? No? Inaano niyo po ba yun? Yung minimithin niyo po ba yung buhay na yun na tayo ay pinanunubayan talaga ng Espiritu Santo? And again, sabi nga po kanina, sigurado po yun. Magkakaroon ng ganyang puso ang mga niligtas ng Panginoon. They will be very aware of that. Diba? Gaya ng isang estudyante na alam niyang may exam. Bawat gising niya, ang nasa isip niya agad, mag-aral kasi may exam. You see? Kasi aware siya na may exam sila eh. Gaya nyo rin po, di ba? Ano po bang mga pinagkakaanuhan nyo po sa buhay nyo ngayon? Di ba? Yung alam mo mangyayari, ano ka talaga, aware ka doon. So sana ganun na rin po yung pag-iisip natin. Hindi ko lang po talaga, ewan ko lang kung naintindihan nyo po yung sinasabi ko, no? Pero yun po talaga yung parang inaano talaga, ini-impress din talaga sa akin ng Panginoon. Personally, sa aking sarili din po, no? Yung buhay talaga na very aware of God. Aware of His commandments, aware of His statutes, aware of His ordinances, aware of His rules, aware of His will, at yun ang pipiliin. No? Okay? So, yun po napakaganda sa verse 27. Led by the Holy Spirit. Napunta siya doon because he was led by the Holy Spirit. Hindi yun pagkakataon lamang. Okay? Makikita nyo po dyan, ang buhay ng isang Kristiyano, sigurado yung mga nangyayari sa buhay niya. Diba? Okay? So, how about us, no? Nakikita nyo ba yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Yung, again, Ordo Salutis, yung mula sa kaluwalhatian tungo sa mas higit na kaluwalhatian. Ganun ba ang nangyayari sa buhay natin? Or, ganun lang, stagnant lang? Or, mula sa maliit na kasalanan tungo sa mas malaking kasalanan na nangyayari. Ganun ba ang nangyayari? Mas nagiging magaling tayo sa pagtatago? Mas nagiging magaling tayo sa paggawa ng kasalanan? Mas nagiging magaling tayo sa pagplano kung paano gagawin yung kasalanan? Mas nagiging magaling tayo sa pagkukunwari sa mga kapatid? Ganun ba ang nangyayari sa atin? No? Pero sa buhay ng isang binuhay ng Diyos, ang nangyayari sa buhay niya, from glory to glory. Why? Kasi ang Panginoon itinakda na lahat ng kanyang mga nakilala nung una pa, kanyang luluwalhatiin. So ang buhay ng taong iyon, mamumuhay ayon sa, ano yung sinabi doon? Romans 8:29, na ang buhay niya ay magiging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ang mga mananampalataya namumuhay katulad ng ipinamuhay ng kanyang tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Kaya nga kung matatandaan niyo po, di ba? Ito, last na po to, Ephesians 2. Matatandaan niyo po yon, Ephesians 2. Baka po kasi 8-9 lang kayo, no? Basahin niyo po yung verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. You see? Yan ang binuhay ng Diyos, pinakamahusay na gawa ng Panginoon.
na nilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa, hindi sa mga masasamang gawa, hindi sa mga kasalanan. Di ba? Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yun ang nilalakaran ng mga binuhay ng Diyos. Yung ano? Yung mabuting gawa na nagawa na ng Panginoong Hesukristo. That's why siya ay mamumuhay tulad ni Kristo. At yun ay itinakda na ng Panginoon nung una pa. Ibig sabihin, siguradong mangyayari yun sa buhay ng mananampalataya. At lahat ng iyon ay biyaya lamang ng Panginoon. So kung ikaw man ay umiibig sa Diyos, no, at lumalakad sa kanyang kautusan, Soli Deo Gloria. Purihin natin ng Diyos dahil yon ay kaloob niya lamang. Kasi kung hindi siya kumilos sa buhay natin, hindi natin kailanman kayang ipamuhay yung buhay na ganon. So kanino ang papuri at pagsamba? Tanging sa ating Panginoon lamang. Maraming salamat sa Kanya. Diba? So kapatid, pagsikapan mo na aralin ang Kanyang salita, ibigin ang Kanyang tuntunin, ihilig mo ang iyong puso sa pakikinig, pag-aaral at pagsunod ng Kanyang salita. Ang Kanyang kautusan, ang iyong kagalakan. Mapalad ang taong iyon. Bakit? Sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay siya. Hindi po ibig sabihin nun na magiging mayaman ka, mapopromote ka lagi, magiging tagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. Alam niyo po ba ano ibig sabihin nun? Magiging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa? Magtatagumpay ka sa kasalanan at magagawa mo ang kalooban niya. Yun yung ibig sabihin ng matagumpay. Alam niyo yung ibig sabihin ng salitang matagumpay? Nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Yun ang ating victory, na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Wala nang iba. So masasabi mo na successful ka sa buhay mo kapag nasusunod mo ang Panginoon. That's our joy. That's our success, to do the will of the Father. Okay po? So makinig po ang may pandinig. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. So tayo po ay manalangin sa pagtatapos. So bukas po, magpapatuloy tayo sa 29. Tama ba? Ay, 27 lang tayo ngayon, no? 28. Tatapusin natin yung kay Simeon bukas. And then sa Thursday, tatapusin natin yung kay Ana. Okay? And then Friday, yun nga, sabi ko po kanina, baka wala po kami. Pero titingnan ko pa kasi gusto ko po talaga na makasama kayo to study the Word of God. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong habag at iyong awa. Tunay nga na ikaw ang matuwid na hukom at walang kasalanan ang hindi mo bibigyan ng karampatang parusa. At kung kami man ay hindi mo binuhay, nararapat lang na kami parusahan dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit Panginoon, salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa iyong kapatawaran. Na kami na nararapat na makatanggap ng iyong puot at ng iyong galit, ay ngayon binayayaan mo ng iyong pag-ibig, awa at ng iyong habag. At sabi mo nga sa iyong salita, ay iyong kapatawaran ang siya magdudulot sa amin ng labis na pagkatakot sa iyo. Labis na pagpapakumbaba at pagrespeto sa iyo, Panginoon. Hindi lisensya upang manatili sa kasalanan, but magtuturo sa amin upang tanggihan ang lahat ng kamunduhan, ng kasalanan at pagnanasa ng aming sarili. Salamat dahil tunay nga na ang iyong mga binuhay ay mabubuhay sa huling araw. Dahil ito ay iyon na pong itinakda at ang kaligtasan ay buhat sa iyo lamang. Purihin ka, O Diyos, tanging ikaw lamang. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak
ng iyong tanging anak na si Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Salamat po mga kapatid. Ingat po kayo. God bless. Bye. Sa mga nanonood din sa online, thank you.